Ang pelikulang Chornickel ke Baga ay ipinalabas noong 2023, ang ibig sabihin ng Chornickel ke Baga ay nakatakas ang magnanakaw. Nagsimula ang pelikula kung saan makikita ang eroplano na papuntang New Delhi, India. Isa sa mga pasahero roon ay si Ankit. Trabaho nito ang mag-escort sa taong may dala ng diamond galing ibang bansa, para tiyaking makakarating ito sa nag-order ng diamond. Napatitig si Ankit sa flight attendant na si Neha. Nabighani agad si Ankit sa kagandahan nito. Kaya naman bago umalis ng eroplano si Ankit, sinubukan nito na yayain si Neha na mag-dinner. Tumanggi si Neha. Sinabi nitong may lakad din sila ng kanyang mga kaibigan. Subalit ng gabing iyon habang nagkakasiyahan sina Neha sa isang club, nakita nila na naroon din si Ankit at kasama ang mga kaibigan nito. Nakangiting bumati si Ankit pero dinedma lang ito ni Neha. Tila ba pinagtatagpo sila ng tadhana. Papauwi na si Ankit nang madaanan niyang nasiraan ng sasakyan si Neha at dalawang kaibigan nito. Nag-alok si Ankit na ihatid na lang sila, dahil 10 oras na ng gabi, wala silang magagawa kundi pumayag. Inunang inihatid ni Ankit ang dalawang babae, at nang sila na lang dalawa sa sasakyan, nag-aalangan si Ankit na kausapin si Neha, pero nang bumaba na si Neha, nakangiting nagpasalamat ito, na labis ikinatuwa ni Ankit. Ang sumunod na araw, si Neha pa rin ang nasa isipan ni Ankit. Sinubukan ni Ankit na e-chat si Neha sa Instagram nito. Dahil wala naman trabaho ng oras na yun si Neha, nakatuwaan nitong i-chat din si Ankit. Laking tuwa ni Ankit na sumagot si Neha. Mula noon araw-araw nang chinachat ni Ankit si Neha, dahil doon dahan-dahan ding gumagaan na ang loob ni Neha kay Ankit. Hanggang isang araw, pinagbigyan ni Neha ang paanyaya ni Ankit na magkita sila. Doon nagsimula na unti-unting makilala ni Neha na mabait at masayang kausap si Ankit. Ilang beses ulit na sundan ang kanilang pagkikita, hanggang mamalaya na lang ni Neha, na nahulog na ang kanyang loob kay Ankit at maging boyfriend na niya ito. Sa paglipas ng mga araw, ibinalita ni Neha na nagdadalang tao siya. Tuwang-tuwa si Ankit na magkakaroon na sila ng anak, kaya agad na nag-propose ng kasal si Ankit. Nangako itong gagawin niya ang lahat para maging masaya ang kanilang pamilya. Masayang-masaya si Neha sa narinig kaya pumayag itong magpakasal kay Ankit. Habang masayang pinag-uusapan nila ang kanilang kasal, isang tawag ang natanggap ni Ankit na ibig siyang makausap sa labas ng restaurant. Kinabahan si Neha nang makita niyang sinasaktan ng dalawang lalaki si Ankit. Ayaw sabihin ni Ankit kung anong problema, pero dahil sa pagpupumilit ni Neha, ipinagtapat ni Ankit na 2 taon nang nakakaraan nagkaroon siya ng problema sa kanyang Diamond Insurance Company. Nawala ng kanyang tauhan ang pinagkatiwala sa kanilang mga diamond na nagkakahalaga ng 20 crores o mahigit 200 million pesos. Kaya pilit na sinisingil si Ankit ng may-ari ng mga diamond na nawala. Nag-aalala si Neha na ngayon pa sila nagkaroon ng problema kung kailan magkakaanak na sila. Sinabi ni Ankit na aayusin niya ang problema. Ang kaso walang ganung halaga si Ankit na pambayad. Isa lang ang paraan ang gusto ng may-ari ng diamond para makabayad si Ankit, ang magnakaw ng ibang diamond pampalit sa nawala niyang diamond. Ang pinupuntirya ni Ankit ay ang naging malaking deal na kanyang pinuntahan sa Albarkat noon. Naging customer ni Ankit ang isang diamond collector na si Omar, kung saan may ibinebenta itong mga diamond na nagkakahalaga ng 120 crores o 1 billion and 200 million pesos sa isang Minister of Home Affairs ng India na si Sanyal. Nagtanong si Sanyal kung paano mailulusot papuntang India ang mga diamond. Sinabi ni Omar, kapag matanggap na nila ang bayad, ipapadala agad nila ang diamond na nakadikit sa cellphone. May GPS ang cellphone para alam nila ang lokasyon kung nasa ang lugar na ito. Makakatanggap din si Omar ng warning text kung sakaling may makialam na iba sa cellphone. Nakalagay ang cellphone sa isang suitcase na may 6-digit code. Ang 3-digit code ay ibibigay sa assistant ni Sanyal na si Bagat, na siyang sasalubong sa airport. At ang 3-digit code ay ibibigay sa insurance company na si Ankit. Mag-e-escort si Ankit sa isang tauhan ni Sanyal na magdadala sa eroplano papuntang India. Sinabi rin ng sekretarya ni Omar na naka-insured ang mga diamond, kaya pag nagkaroon ng problema sa delivery, ibabalik nila ang ibinayad na pera. Dahil doon pumayag si Sanyal na bilhin ang mga diamond. Pero lingid kina Sanyal at Omar, kinuntsaba na ni Ankit si Bagat na nakawin nila ang mga diamond. Sinabi ni Ankit na kapag nasa mataas na posisyon na ang eroplano, hindi na ito madidetect pa ni Omar, kaya mapapalitan nila agad ng ibang cellphone na may peking diamond ang dala ng tauhan ni Omar. At 50-50 ang magiging hatian nila. Walang ibang gagawin si Bagat kundi sabihin kay Ankit ang 3-digit code para mabuksan nito ang suitcase.
Isang araw sinamahan ni Ankit si Niha na magpa-check up sa doktor. Masaya nilang nalaman na maayos naman ang pagbubuntis ni Niha, subalit habang namimili sila sa isang department store, nakatanggap ng tawag si Ankit at pagbabanta na kukunin ng mga naniningil si Niha bilang deposito sa utang ni Ankit. Lalo silang kinabahan nang makita nilang may sumusunod sa kanila, kaya tumakbo agad sila palabas ng department store. Pagdating nila sa parking lot, pinagtulungang bugbugin si Ankit ng dalawang lalaki. Ibig tumulong ni Niha pero bigla siyang sinipa sa tiyan ng isang lalaki, dahilan para mamilipit sa sakit si Niha at duguin. Halos mabaliw si Niha dahil nawala ang kanilang baby. Muling tumawag ang naniningil at nagbantang hindi sila titigilan hanggat hindi nakakabayad si Ankit. Sinabi ni Niha na payag siyang tulungan si Ankit na magnakaw ng diamond nang sa ganon matapos na ang kanilang problema. Dumating ang araw sa pag-deliver ng diamond galing Albarkat papuntang India. Naroon si Ankit sa eroplano. Sa paglipad ng eroplano agad natanggap ni Ankit ang 3-digit code na galing kay Bhagat. Ipinakita ni Ankit kay Niha ang taong may dala ng suitcase para hanapin niya ito, pero nang e-check ni Niha ang mga pasahero, sigurado siya na hindi sumakay ng eroplano ang taong hinahanap nila. Nag-alala si Ankit kaya agad itong tumawag kay Omar at sinabing nakalipad na ang eroplano. Kinunpirma rin ni Omar na nakasakay na sa eroplano ang inutusan niyang magdala ng suitcase. Pero nang tanungin ni Ankit kung sino ang kanyang inutusan, hindi na nakasagot pa si Omar dahil nawalan na ng signal. Kinausap nito si Neha. Sinabi nitong ibang tao ang inutusan ni Omar. Tiyak ni Ankit na hindi mag-o-order ng pagkain ang taong iyon para makaingat na baka may maglason o magpatulog sa kanya. Nang mamigay na ng pagkain sina Niha, isang pasahero na si Sancho, ang ayaw kumain o uminom man lang ng tubig, sigurado si Ankit na yun na ang may dala ng suitcase. Sa pagbalik ni Niha, sinadya nitong matapunan ng pagkain si Sancho para pumunta ito ng CR, agad na tumayo si Ankit para kunin ang suitcase sa bag ni Sancho. Pero nagsigawan ang mga pasahero, dahil 3 armadong lalaki na puro may takip ang mga mukha, ang lumabas sa CR para i-hijack ang eroplano. Narinig ng mga piloto ang kaguluhan, agad nitong inalarma ang airport na na-hijack ang eroplano, kinuha ng isang terorista si Niha, at pinagbantaan na babarilin nito kung hindi lalabas ang flight marshal. Nag-alala ang flight marshal kung anong gawin kay Niha, kaya napilitan nitong tumaas ng kamay, nagmamadaling kinuha ng terorista ang baril nito at saka iginapos. Isang lalaki ang lumaban pero wala rin itong nagawa hanggang bugbugin ito ng mga terorista. Lalong natakot ang mga pasahero, dahil nagbanta ang mga terorista na papatayin nila kung sino man ang hindi susunod. Matapos nilang kunin ang mga cellphone, pinapunta nila ang lahat ng pasahero sa economy class na nasa bandang dulo ng eroplano. Kinuha ng isang terorista si Niha at dinala sa cockpit door. Nagbigay ang terorista ng demand na pakawalan at dalhin sa Kulu Airport ang isang nakakulong na si Adelmir. Nag-utos din ito sa mga piloto na hindi sa New Delhi dalhin ang eroplano, kundi sa Kulu Airport. Nagbanta ang terorista na papatayin ang mga pasahero kung hindi susundin ang kanilang kahilingan. Napagkasunduan ng mga opisyal ng India na sumunod muna sa hiling ng mga terorista. Dinala din ng mga militar ang bilanggong si Adelmir sa Kulu Airport. Plano ni Parvez, ang deputy chief ng Kulu, na gawing pain si Adelmir para mahuli ang mga terorista. Samantala, nalaman na ni Sanyal ang nangyari. Inutusan ito si Bhagat na sa Kulu Airport na sila maghintay, at doon salubungin ang kanilang diamond. Pero para makapasok sila sa airport, kailangan sabihin ni Bhagat na ipinadala sila ng Office of the Minister para magbigay tulong sa mga hostage. Habang sa eroplano, umarte si Ankit na nahihirapan siyang makahinga dahil sa hika nito. Pumayag ang terorista na kunin ni Ankit ang inhaler sa kanyang bag. Pagdating sa business class, ang bag ni Sancho ang hinalukay nito, at laking tuwa nang makita ang suitcase. Pero duda ang terorista kaya sumunod ito, hanggang madiskubring nagsisinungaling lang si Ankit kaya bigla itong sinuntok ng terorista, dahilan para mabiyak ang ilong ni Ankit. Nagulat na lang ang mga pasahero nang makitang bumalik ito sa economy class na duguan. Ilang sandali pa nakarating na sa Kulu Airport sina Parvez. Nalaman ni Parvez na nakahanda na ang assault team ng militar na aambush sa mga terorista kapag naglanding na ang eroplano. Gamit ang private jet ni Sanyal, nakarating din agad doon sina Bhagat, kasama nito ang isang diamond expert at ilan niyang tauhan. Nagpakilala si Bhagat kay Parvez na sila ang inatasan ng minister na mag-asikaso sa mga hostage. Ilang sandali na lang darating na sa Kulu Airport ang eroplano. Nakausap ni Parvez ang mga terorista. Sinabi ng terorista na ibigay sa kanila si Adelmir bago nila pakakawalan ang mga pasahero. Habang abala sa pakikipagnegosasyon ng dalawang terorista, kinausap naman ni Niha ang isa pang terorista para hindi nito makita ang pagpunta ni Ankit sa business class. Nagmamadaling kinuha ni Ankit ang suitcase sa bag ni Sancho, at nang mabuksan na ito, kinuha nito ang cellphone na may mga diamond.
Sa isip ni Ankit, ilang sandali na lang, tuluyan na siyang magiging milyonaryo, dahil sa kanyang hawak na mga diamond na may katumbas na malaking halaga. Nagmamadaling inalis ni Ankit ang SIM card sa cellphone, inilipat agad niya ito sa dala niyang cellphone na may mga peking diamond, saka inilagay sa suitcase at ibinalik sa bag ni Sancho. Habang ang cellphone na may totoong diamond ay inilagay ni Ankit sa kanyang bag. Pero laking gulat ni Ankit na mahuli siya ng isang terorista. Nagtaka ang terorista kung bakit may dalang bag si Ankit, kinuha nito ang bag at nagulat nang makita ang cellphone na may mga diamond. Pero desperado si Ankit na makuha ang mga diamond kaya agad na dinamba ang terorista at tinakpan ang ilong nito, habang sa mga sandaling iyon ay palanding na rin ang eroplano. Pero bago nawala ng malay ang terorista, naiputok nito ang kanyang baril na narinig naman ng lahat na naroon. Sa galit ng mga terorista kay Ankit, pinagtulungan nila itong binugbog, habang nahulog naman ang cellphone sa sahig. Hindi pa nakontento ang dalawa, dinala pa nila si Ankit sa CR at doon pinagsisipa. Eksaktong paglanding ng eroplano, nagawa naman ng flight marshal na makawala sa pagkagapos, tumakbo ito at kinuha ang baril na nasa sahig, saka mabilis na binaril nito ang dalawang terorista. Sumigaw ang flight marshal na patay na ang mga terorista, narinig iyon ng mga piloto at agad namang in-report ito sa airport. Pero kinabahan ang flight marshal nang makitang nilagyan ng mga terorista ng bomba sa katawan si Ankit, agad na pinalabas ni Niha ang mga pasahero. Isang pasahero rin ang mahimbing na nakatulog ang pilit nilang ginising para ilabas ng eroplano. Habang nagtatakbuhan na ang mga pasahero papalayo sa eroplano, nagmamadaling kinuha din ni Sancho ang kanyang bag, kasabay noon mabilis ding rumesponde ang bomb squad ng militar. Dahil si Sanyal ang nakatalaga bilang Minister of Home Affairs, siya ang humarap sa isinagawang press conference, ibinida ni Sanyal na kontrolado na ng gobyerno ang sitwasyon, na iligtas agad nila ang mga pasahero at patay na rin ang mga terorista. Matapos na matanggal ang bomba kay Ankit, kinuha nito ang cellphone na may mga diamond, kinuha rin ito ang kanyang cellphone na nasa plastic kasama sa mga cellphone na kinumpiska ng mga terorista sa mga pasahero. Saka ito lumabas na ng eroplano. Sa airport, lumapit agad ito kay Bagat na namimigay ng mga pagkain, saka patagong ibinigay ang cellphone na may mga diamond. Subalit nagulat si Parves nang sabihin ng bomb squad na peking bomba lang ang nakuha nila, at wala silang makitang mga patay na terorista o dugo man lang na nagkalat. Naisip ni Parves na may iba pang dahilan sa pag-hijack ng eroplano, kaya nag-order ito na isara ang mga exit at walang palalabasin. Hinanap ni Parves kung sino ang flight marshal. Isang nagngangalang Bano ang nagpakilalang siya ang flight marshal, pero muling nagulat si Parves nang sabihin ni Bano na wala siyang alam sa nangyari. Ang tanging naalala na lang niya, ay kalilipad pa lang noon ng eroplano, bigla na lang siyang inantok, saka pa lamang siya nagising na nasa airport na sila at tapos na ang hijack. Nagtanong sina Parves sa mga pasahero kung sino ang nakabaril sa mga terorista, pero ni isa sa mga pasahero ay walang umangkin. Nalaman ni Parves sa sundalong nagbabantay na may isang opisyal ng militar ang lumabas. Sigurado si Parves na ang taong iyon ay walang iba kundi ang nagpanggap na flight marshal. Tiyak din ni Parves na kasabwat ng peking flight marshal ang tatlong terorista na siguradong naroon pa at humalo sa mga pasahero. Kaya nag-utos si Parves na hindi muna paalisin ang mga pasahero, dahil isa-isa pa nila itong iimbestigahan. Habang sa isang opisina doon, natuklasan ng diamond expert na lahat peke ang diamond na nasa cellphone, kahit ilang beses na niya itong sinuri. Nagalit si Bagat, inisip nitong pati siya ay plano pang isahan ni Ankit, pero sinabi ni Ankit na imposible, dahil siya mismo ang kumuha sa suitcase ng cellphone na may mga totoong diamond. Nagbanta si Bagat na may masamang mangyayari kay Ankit kung hindi nito mahahanap ang mga totoong diamond. Nakita ni Niha na lumabas sa opisina si Ankit na parang tulala, kaya sinundan niya ito sa CR. Nagulat si Niha nang sabihin ni Ankit na peking diamond lang ang nakuha nito. Ganun pa man sinabi ni Niha na maraming paraan para malutas ang kanilang problema, magsisimula muli sila na maghanap ng solusyon. Biglang nagalit si Ankit, sinabi nitong hindi niya matatanggap na magsimula muli dahil matagal niyang plinano ang lahat para makuha ang mga diamond. Ayaw na niyang magsayang pa ng oras, ayaw na niyang umarte pa na mahal niya si Niha, dahil ang totoo, pinaibig lang niya si Niha para gamitin na makuha ang mga diamond. Napaupo na lamang si Niha matapos iuntog ni Ankit ang ulo nito sa salamin, pero nang makalabas na si Ankit, kakaiba ang naging ngiti ni Niha. Ang hindi alam ni Ankit, matagal nang alam ni Niha ang lahat, dahil ng araw na hinahabol sila ng dalawang lalaki sa parking lot, tinawagan ni Niha ang kanyang pinsan na si Sudanshu para tulungan sila, nang masipa si Niha. Nabitawan niya ang cellphone at natapon ito malapit kina Ankit. Dahil doon dinig ni Sudanshu na pinagagalitan ni Ankit ang lalaki na natamaan si Niha. Ini-record yun ni Sudanshu at ipinarinig kay Niha. Kahit nabigla si Niha, ayaw niyang paniwalaan na kagustuhan ni Ankit ang nangyari.
Hinanap ni Niha si Ankit para makausap, nakita niya itong nagmamadaling umalis, naisipan ni Niha na sundan ito, hanggang magulat siya sa madiskubre na totoong ang tauhan ni Ankit ang dalawang lalaki, at drama lang nila ang pambubugbog dito. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha ni Ankit na nadamay at nawala ang kanilang anak. Bagkus natuwa pa ito, dahil sa isip nito lalong magiging sunod-sunuran si Niha sa kanya. Halos matulala si Niha nang masaksihan din niyang may ibang karelasyon na babae si Ankit. Habang pabalik si Niha sa ospital, napagtanto niyang hindi siya totoong mahal ni Ankit, pinaibig lang siya ni Ankit para pasundin sa mga maitim na balak nito, subalit ang pinakamasakit para kay Niha, dahil sa kagustuhan ni Ankit na mapasakamay ang mga diamond, namatay ang kanyang anak, at yun ang hindi niya mapapalampas. Nang makalabas sa ospital si Niha, agad niyang kinausap si Sudhanshu at ipatawag dito ang dati nilang mga kasamahan sa grupo. Nang makumpleto na ang grupo, sinabi ni Niha ang kanyang plano na i-hijack nila ang eroplano, at doon nila nanakawin ang mga diamond na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Pupunta sila ng Albarkat at mula roon sasakay sila ng eroplano pabalik ng India. Si Gino, si Abbas, at si Nikki, silang tatlo ang magsisilbing mga hijacker. Sinabi ni Niha na pag-akyat nila sa eroplano, sa CR agad sila papasok at doon maghihintay ng tamang oras, para walang makakita o makaalam sa mga pasahero kung saan sila nakaupo. Si Gapar, ang eksperto sa paggawa ng peking armas, 3 baril ang kanyang gagawin na gawa sa pinaghalo-halong resin at tubig, at ibibigay nito kina Gino. Ayaw din ni Niha na manakit sila ng mga pasahero, maliban lang sa kasama nilang si Manmeet, na mag-aarte na lumaban at magpapabugbog ng kusa kina Gino at Abbas, nang sa ganun matakot ang mga pasahero. Kukunin din nila ang lahat ng cellphone ng mga pasahero, maliban kay Gapar na mag-video para magamit nilang ebidensya. Si Niha ang gagawa ng paraan para makatulog ang flight marshal na katabi ni Sudhanshu. Si Sudhanshu ang magpapanggap na flight marshal, kukunin nito ang baril ng flight marshal at papalitan ng blankong mga bala, nang sa ganun magmukhang totoo ang pagbaril ni Sudhanshu kina Abbas at Gino. Kapag nagsimula ng magsilabasan ng mga tao sa eroplano, si Sudhanshu ang kukuha sa cellphone na may mga totoong diamond, at papalitan niya ng cellphone na may peking diamond na galing kay Ankit. Ang Kulu Airport ang pinili ni Niha dahil maliit lang na airport ito, nang sa ganun madali lang makatakas si Sudhanshu at makalayo sa lugar. Gagawa din agad si Gino ng peking bomba na gawa lang sa mga chocolate, nang sa ganun sa oras na maglanding ang eroplano, hindi agad papasok ang mga sundalo, maghihintay pa sila ng bomb squad na i-clear ang eroplano, madali nang makakapagbihis sina Gino at humalo sa mga pasahero. Sinabi ni Niha na hindi lang ang mga diamond ang kanilang pakay, kundi ang turuan din ng leksyon si Ankit. Ibig ni Niha na basagin nila ang pagmumukha nito, para hindi ito makalimot tuwing titingin siya sa salamin. Habang isa-isa nang iniimbestigahan ni Parvez ang mga pasahero, tumawag si Bhagat kay Sanyal. Sinabi ni Bhagat na may nakialam sa bag ni Sancho at nawawala ang cellphone na may mga diamond, pero dahil naka-insured ang diamond siguradong maibabalik din sa kanila ang kanilang ibinayad. Sunod na tumawag kay Sanyal ang isa niyang tauhan na opisyal ng gobyerno. Sinabi nitong peke ang nangyaring hijack at walang natagpuan ng mga patay na terorista, kaya kailangan baguhin ni Sanyal ang pahayag nito sa mga medya. Nagalit si Sanyal, sinabi nitong hindi pwedeng baguhin ang kanyang mga sinabi, dahil mapapahiya ang gobyerno na lalabas silang mga sinungaling, at napaglaruan lang ng mga terorista. Nagtanong si Parvez kung bakit humingi ng mainit na tubig si Gapar. Sinabi ni Gapar na sumakit ang kanyang tiyan dahil sa pagkain niya ng biryani. Tinanong din ni Parvez si Manmeet kung bakit lumaban ito sa mga terorista. Sinabi ni Manmeet na akala niya ay lalaban din ng ibang pasahero, pero wala ni isa mang tumulong dahil natakot lahat. Naghihinala naman si Parvez kay Gino dahil tumutugma ang taas nito sa sinabi ng mga pasahero sa taas ng isang terorista, pero nawala ang hinala ni Parvez nang ipakita ni Gino na kinunan niya ng video ang mga terorista, pero ang totoo, si Gapar ang kumuha ng video at ibinigay lang kay Gino ang cellphone para makalusot ito sa imbestigasyon. Nagtataka naman si Parvez dahil 5 araw lang sa Albarkat nagtrabaho si Abbas at bumalik na agad ito ng India. Sinabi ni Abbas na umuwi na lang siya agad, dahil hindi siya nakatiis sa pagmamaltrato ng amo niyang Arabo. Iba naman ang naging palusot ni Nikki. Pumunta siya ng Albarkat para umutang sa kanyang mga kamag-anak doon, dahil kailangan niyang tulungan ang isa niyang kaibigan. May hinala si Parvez na kasabwat ng mga terorista si Ankit dahil ilang beses itong bumabalik sa business class. Pero wala rin nagawa si Parvez dahil wala rin siyang makuhang ebidensya. Ikinwento ni Bono na matapos siyang bigyan ng maiinom na juice, ay hindi na niya nalaman ang mga sumunod na nangyari. Nang tanungin ni Parvez ang kasamang flight attendant ni Niha, itinuro nito na si Niha ang nagtimpla ng juice ni Bono.
Alam ni Niha na posibleng malagay siya sa alanganin kaya isang paraan ang kanyang gagawin, pumasok siya sa CR. Gamit ang di kilalang numero, tinawagan ni Niha si Sanyal, binalaan ni Niha na may imbestigasyon na gaganap sa airport, na baka mabunyag sa publiko ang ginawang pag-smuggle ni Sanyal ng mga diamond. Kasunod noon ipinadala ni Niha ang isang litrato kay Sanyal. Nang makaharap na ni Parbes si Niha, sunod-sunod ang tanong ni Parbes dito, pero itinanggi ni Niha na may inilagay siya sa inumin ni Banu, at lalong hindi niya kilala si Sudanshu. Habang sa di kalayuan, nakamasid kay Niha si Ankit, naisip ni Ankit na posibleng may alam si Niha, dahil minsan na niya itong nahuli na tumitingin sa kanyang cellphone. Maya-maya tumawag si Sanyal, galit na nag-order ito na itigil ni Parbes ang ginagawang interogasyon sa mga pasahero, dahil tapos na silang magbigay pahayag sa publiko na nalutas agad ng gobyerno ang problema. Inutusan ni Sanyal si Parbes na sabihin sa mga press na itatanghal ng gobyerno na bayani si Banu, dahil sa napatay nito ang mga terorista. Di nagtagal papunta na sa ibang airport ang mga pasahero para ipagpatuloy nila ang pagbiyahe papunta ng New Delhi. Napangiti naman si Parbes habang nakatingin kay Niha, sigurado siyang si Niha ang nasa likod ng peking hijack, pero hindi niya alam kung anong motibo at wala siyang makuhang ebidensya. Habang nasa bus si Niha, lihim na nagdidiwang ang kanyang mga tauhan, malaking halaga ang kanilang maiuwi sa kanilang pamilya, at pangsimula sa magandang buhay. Samantala, dahil sa ipinadala ni Niha na litrato ng text ni Bagat kay Ankit ng digit code, maliwanag na kay Sanyal ang ginawang kalokohan ni Ankit at Bagat, kung saan walang kapatawaran ang kapalit ng kanilang nagawa. Makalipas ang mahigit isang buwan, binisita ni Niha si Ankit sa ospital na hindi pa rin gumagaling sa tinanggap na pahirap nito kay Sanyal. Laking gulat ni Ankit nang sabihin ni Niha na dati siyang miyembro ng sindikato, subalit nang mamatay ang kanyang ama, tumigil na si Niha at nagbago. Pero dahil sa ginawa ni Ankit sa kanya, napilitan si Niha na gawin ang dati niyang trabaho. Ang sumunod na araw, makikitang sakay si Niha ng isang eroplano, papunta sa isang lugar kung saan siya magsisimula ng bagong buhay. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Lolita Glauser ng Switzerland, Romel Mendoza ng Palo Alto, Calamba, Laguna, Orion Blog, Claude J. Cosmod ng Pagadian City, Kuya Bals TV ng San Policarpo, Eastern Samar, Brian Zoljak ng Antipolo, Rizal, Giselle Mamalenda ng Lambayong, Sultan Kudarat, Joe Marie Kahatia ng Marikina City, Obiha Family ng Anislaggan, Maco de Oro, sa Steph, Santo Boys, J. L. Bolos ng Katarman, Northern Samar, Joseph Lianza and Family, Gilbert Alfaro ng Caloocan City, Antonio Villalba ng Bicol, Ronil Hermones, MJDA Videos ng Cavite, Milan MB, Benilde Calubay, Manila Boy, Japan Life and Adventure, Nanay D. Rider, Dorendez Family ng Talagatanawan City, Batangas, Draculala, Jess Sena Rillos, Moises Tabuada Garialde, Wendell Baritua, Batang Siargao, Pebi TV ng Hong Kong, Chung Family ng Coronadal City, Brenda Calanza ng Bacolod City, Jovi Pajo ng Dubai, Adeline Arabiana ng Lawa Obando, Bulacan, Daisy Dajao ng Santo Niño, Pagadian City, Joel Wong ng Jensan, Bapsi TV ng Daman, Saudi Arabia, Apprentice Forex Trader, Jessica Cangas ng Santa Mesa, Manila, Chengs Patricio Com ng Mindanao, Inspection, Darwin Tayero, Navy Overfly Loft, Joe Blog, Mary Jane Aberin, Joselito S. Maquil, Alvin de Guzman, Lina Pagdelaran, Yel Gaming, Vincent Timotei Baha, Boy Taho TV, Haji Zubia, Safety Nori 30 TV ng Mount Clair, Santo Tomas, Jelly Dio Naldo ng Dinas, Rizalin Chiba ng Japan, Miriam Gayamo ng Japan, Roldan Nolicando Espinosa, Lori Sardalia ng Misamis Occidental, Ellie Augustine Pilar ng Seattle, USA, Alice Uybico Resurrection ng Taytay, Rizal, Enmel Mais ng Dubai, Feli Fernandez ng Santa Misa, Manila, Miles Domingo, Anthony Martinez, Jeric Salvador, Jonathan Sulayaw, Major Listino ng Baguio City, Patrick Baco ng Leyte, Mel Shaney Estuaria ng Egypt, Ren Punes ng Placer Masbate, Alan Quiñones ng Pakistan, Yunams Arte, Ritz Vlog ng Daet, Don't, Ajay Rotem ng Egypt, at si Angelita Perez ng Rome, Italy. Ang iba pong nagpapa-shoutout na hindi nabanggit ay sa susunod na lang po nating video. Marami pong salamat, ingat po kayo palagi.